Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng nanay ng namatay at sinabi sa kaniya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kaniyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kaniya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kaniya? Ito po ay isang linya sa isang sikat na awitin. Tunay nga po na masakit kapag namatay ang iyong magulang. Masakit para sa isang anak. Subalit mga kapatid, kapag namatayan ng anak, mas masakit sa isang ina ang ganong pangyayari. Sabi nila, 3 times ang sakit. Sabi ng iba, hindi male-level. Sobrang tindi daw ng sakit kapag ang isang anak ay namatay, nauna pa sa ina, nauna pa sa magulang. Sapagkat para sa isang ina, ang anak na namatay ay tunay ngang nanggaling sa kanyang sinapupunan. Papaano malilimot ng isang ina ang isang anak na tunay na minamahal niya? My dear brothers and sisters, sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, nang si Jesus ay naglalakbay sa isang bayan na tinatawag na Nain, nakita ni Jesus doon sa isang pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing nung only child, only son. Siguro ang iba sa inyo naranasan, may ibang karanasan, may mapapait na karanasan. Nagtatanong, "Panginoon, hiniling ko sa inyo na bigyan ako ng anak." Subalit minsan may mga pagkakataong ang inyong anak ay binabawi sa inyo ng Diyos. Siguradong napakatindi ng sakit. Para sa iba, hindi lamang sakit. Ang iba ay nagagalit sa Diyos. Sa atin pong ebanghelyo mga kapatid, nang makita ni Jesus ang balo, naawa siya. Bakit siya naawa? Noong panahon po kasi ni Jesus, kapag ikaw ay isang balo, ibig sabihin, you are cursed. You are not blessed. Wala ka ng social status sa lipunan. Sapagkat nung panahon ni Jesus, di ba ang mga babae second class? Ngayon, para ikaw ay magkaroon ng estado sa lipunan nung panahon ni Jesus, kailangan may asawa ka. Ngayon, kapag ang iyong asawa ay namatay na, naging balo ka na, wala ka na ring puwang sa lipunan. You are useless.
Nung panahon ni Jesus, you cannot earn a living for yourself. Hindi pwede magtrabaho ang mga babae, lalo ng isang balo. Ano ang natitirang yaman ng isang balo nung panahon ni Jesus? Kung siya'y may anak, lalo na kung siya may anak na lalaki. Sapagkat yung anak na lalaki, yun na lang ang bubuhay sa kanya, sapagkat hindi nga pwede magtrabaho ang isang babae at isang balo. Subalit, anong nangyari po sa ating ebanghelyong narinig ngayon? Hindi na mabubuhay ang balo, sapagkat yung kanyang only child ay namatay. Inililibing na. Paano na mamubuhay ang isang balo nung time ni Jesus? Sa pamamagitan ng pagpapalimos na lang. Sabi ko nga, hindi siya pwede magtrabaho. Doon nakita ni Jesus ang kalagayan ng balo at naawa si Jesus sa balo na namatayan ng kaisa-isang anak. Sabi ko nga po sa mga minimisahan ko sa mga funeral masses, I cannot remove the pain in your hearts. I cannot remove the sadness. But what I have, I share with you. I share with you hope. I share with you Jesus Christ. Sa panahon ng kalungkutan, mga kapatid, walang ibang pwedeng kapitan kundi si Jesus. Sa panahon ng kawalan ng pag-asa, walang ibang pwedeng kapitan kundi si Jesus. Amen? Sapagkat mga kapatid, tunay nga po, when we are at the darkest point of our lives, when we are at the lowest point of our lives, the Lord Jesus Christ would step up, would console us, would extend His loving hands to us, at sasabihin sa atin, bumangon ka. Bumangon ka sa kalungkutan mo. Bumangon ka sa kasalanan mo. Bumangon ka sa pagkalugmok mo sa kawalan ng pag-asa. Hahawakan ni Jesus ang ating kamay at sasabihin sa atin, bumangon ka. Gagabayan kita. And so, my dear brothers and sisters, in this Eucharist, isurrender natin sa Panginoon lahat ng uri ng pagkamatay sa buhay natin. Yung pagkamatay ng ating pangarap, yung pagkamatay ng ating mga mahal sa buhay, yung pagkamatay ng ating mga minimithi, yung kawalan ng pag-asa. Siguro ang iba sa atin, nawalan ng trabaho, isuko mo sa Panginoong Hesus. Siguro ang iba sa atin, matagal ng kaalitan ang kanyang ina, ang kanyang ama, hindi mapatawad ang kanyang anak, hindi mapatawad ang kanyang kapatid dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Lahat ng iyan, isurrender mo sa Panginoon and allow the Lord Jesus to touch your hand and tell you, bumangon ka, kasama mo ako. Amen.